Ano kaya ang mabuting asal o gawain na dapat nating gawin sa labas at kasama ang ibang tao? Pagbibigay gala at respeto sa iba. Respeto sa kanya-kanyang pagkatao. Hindi pagsasabi ng masasamang salita sa iba kasi ito ay nakakasakit ng damdamin. Pagpapaupo sa mga matatanda, may kapansanan, buntis at may mga kasamang bata sa mga pampublikong sasakyan, gaya ng mga bus, LRT at MRT. Pagtatapon sa tamang tapunan at hindi kung saan-saan lamang. Masaya ngunit iwasan maging sobrang maingay dahil maaaring makaistorbo ito sa iba. Huwag pagkatuwaan ng sinuman dahil lahat ay may damdamin. Ikaw ba ay gusto mo bang pagkatuwaan ka ng iba? Hindi, di ba? Kaya, hindi mo dapat pagkatuwaan ng iba. Huwag tumakbo sa mga pamilihan kung saan marami ibang tao. Maaari ka kasing makasakit at makasira ng mga bagay. Ano kaya ang mabuting asal o gawain na dapat nating gawin kapag kasama natin ang ating mga magulang o ang ibang tao? Gamitin ang ating mabuting asal na natutunan para hindi mapahiya ang sinuman. Ipakilala na maayos ang iyong kaibigan na nakasalubong sa iyong kasama. Pagsasabi ng please at thank you, po at opo, bilang pagrespeto. Ano kaya ang mabuting asal o gawain na dapat nating gawin sa hapagkainan? Nguyain ng pagkain nang nakasara ang bibig. Makiusap kunin ng pagkain kung malayo ito para maiabot ng maayos. Kung kailangan suminga, lumayo muna sa pagkain. Maaari ka kasing makapaghatid o maikalat ang virus. Huwag kunin ang lahat ng gusto ng pagkain na nang una. Tulungan muna ang iba para makakuha ng pagkain. Huwag magsalita kapag may naman ng bibig. Maaari kasi itong tumalsik. Maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Maaaring hindi namin nabanggit lahat ng mga mabubuting asal na dapat namin gawin. Ngunit alam naman natin kung ano ang mga tama at mali. Minsan, kailangan lang natin paalalahanan ng sarili sa mga tamang gawain na makapagbibigay benepisyo hindi lamang sa iba, kundi sa ating sarili. At lagi nating tandaan, having good manners makes you a pleasant person to be around.